everyone! Welcome back again to my YouTube channel. Nako, kung ikaw dyan ay naghahanap ng pwede mong utangan online, tamang-tama ka po ng kinilik na video kasi panibagong loan application to, which is bagong-bago na naman. Kaya wag ka muna mag-i-install kasi nakita mo na yung pangalan nito sa thumbnail. Bakit sinabi ko wag ka muna mag-i-install? Kasi dito sa video na to, malalaman mo kung ano yung mga kailangan, ano yung proseso ng pag-utang, lalong-lalo na kung magkano talaga yung pwedeng ipaloan sa atin, lalo't first time tayong uutang dito. At dapat mo lang napanoorin to hanggang dulo kasi dito wala pang nagre-review about sa loan application na to. So, nandyan nga po yung name sa thumbnail na ang pangalan is Mirait Loan Peso Cash Loan App Philippines. O, pang Pilipinas ha. As of now guys, meron pala siyang 3 reviews nung dinownload ko siya. So, ito nga guys, meron siyang disclosure of fees at loan amount na 10,000 pesos daw within 30 days. O, makikita mo ha, yung loan term niya dito is 30 days. O, diba? 10,000 agad kapag first time. So, legit ba? Check natin kung totoo to, no? Kasi dito, advertisement lang nila to. And syempre, para malaman natin kung legit talaga itong pinapalo nila na 10,000, a-applyan natin siya. Bago yun, guys, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, nako, meron po kaming pa-weekly Gcash giveaway. At sa mga hindi pa dyan nananalo, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi every Monday, namimili po ako ng 5 lucky winners. At ang gagawin mo lang po is mag-subscribe ka sa aking YouTube channel. Ilalike itong video na to at huwag mong kakalimutang mag-iwan ng comment dyan sa comment section. At lagi po kayong mag-abang sa aking mga videos na ina-upload para updated kayo, para mapili rin po kayo sa ating pa-cellphone giveaways. Dahil tuwing last Monday of the month, meron pong nananalo ng ating pa-cellphone giveaway. O diba, manunood ka lang dito na pwede mong utangan online. Pwede ka nang manalo ng ating pa-Gcash at pa-cellphone. Ako, kung ikaw ay nanalo na din, pwede ka pa ulit manalo. Kaya stay connected at huwag kang aalis. So yan, bago tayo dumako dito kay Mirait Loan, disclaimer muna no, hindi tayo agent or promoter nito. So hindi porket vinlag natin dito, pinopromote na natin. Dito guys, nag-share lamang ako ng experience sa pag-loan ko dito at sinashare ko rin sa inyo kung magkano yung pwedeng ma-approve na loan amount sa atin. And dito nga guys, kung ikaw dyan ay naghahanap na mauutangan online na may 0% interest rate na hindi pang 7 days, meron po akong mga links dyan sa comment section. Pwede nyo po yan guys i-click para makapag-direct kayo sa kanilang app para hindi na kayo iligaw kung saang-sang loan application, no? So kapag po ay kinilik nyo yung mga links sa comment section, direct na agad kayo dun sa pwede nyong utangan online. Ayan, dako na tayo dito kay Mirait. So after ko siya i-install guys, ito nga pala hindi available sa Google Play Store, sa App Store lang po ito available. Ayan, 24/7 online service daw sila. Enhanced privacy protection for increased security. Yan, increase your limit, fulfill more of your needs. Allow lang natin yan. And yan dito kapag wala ka pang account, magre-register ka po using your active mobile number and get OTP and sign in tayo. Yan dito guys, sa bungad nila is fast payment, flexible repayment. Walang nakalagay na loan amount. So, click natin yung apply. So, ito po yung mga fill upan mo dito once na i-install mo tong application. So, yan, address, personal information, all about yourself lang naman po ito. And dito guys, sa work information, kung saan ka nagtatrabaho at kung magkano yung sahod mo. And ito guys, sa emergency contact, 3 lang yung kanilang hinihingi. And isipin mo kung sino yung 3 yun, no? Kasi pwede nila yung i-text or tawagan. Dito tayo sa next step, which is itong credit standing. Kung tinatanong nila dito kung ikaw ay may utang sa ibang loan application, syempre ilalagay mo dyan no. And dito guys, sa ID information, ito po yung mga pwede dito na ID. So, pipili ka lang naman po dito ng isa. UMID, National ID, SSS, TIN, Passport, Driving License, Postal ID, Voter ID, and Health Card. Dyan po yung mga pwede dito na ID. So, pili ka lang dyan ng isa. And yan, lagay mo lang dito yung information ng ID mo, picturean mo lang, allow natin to. And dito sa last step, yan, kung saan mo ba pwedeng ma-receive yung pera mo. It's either e-wallet or bank. Dito sa guys, sa e-wallet, pwede sa Gcash, Paymaya, GrabPay, and OmniPay. So yan, congratulations, your KYC verification has been successful. Tapos, after natin mag-fill up, yan, napunta na tayo dito ulit sa unang part, which is, may mga loan application dito na Taurus Credit, Fantasy Cash, and Pisces Credit, which is 800 to 40,000 yung quota range. Interest rate is 3%. Medyo naguluhan ako dun guys. Meaning, itong si Mirait Loan is parang third party lang, no? After natin mag-fill up,
So, ipupunta tayo dun sa ibang loan application. So, hindi pala siya mismo yung magpapaloan sa atin. Naku, kaloka tong si Maraith Loan. Naku, kaya kung ito'y mag-pop up man sa inyong mga screen, ayan, buti binalag ko siya sa inyo, no? Anyway, click natin tong si Taurus Credit since siya yung nauuna. Yan, meron na pati ditong 90 dayas. 90 dayas, hindi pang Pilipino yung ano, no? And yan, sa 10,000 daw, ang amount to be received natin is 9,992 pesos, which is good kung totoo, no? And service fee is 8 pesos. So, ito guys is 7 days lang. Yan nga, no? Kasi medyo matagal na ako ditong nag-apply and ngayon ko lang siya vinalag sa inyo. Kasi ito, date of application ko dito is February 28, 2024 and babayaran ko siya daw sa May 28. Ilang months yun? So, pumapatak na 3 months to pay nga, 90 days. Which is, sa mga loan application naman, kung iisipin natin, hindi naman talaga umaabot ng 90 days. Kalimitan dyan, 7 days. So, bibihira lang talaga yung 15 days, 30 days. Ito, magtataka ka kasi almost 3 months. Then, click natin guys itong confirm. Kung check natin, no? Oh, no. Ayan, successful nga, pero under review pa rin siya. Still under review pa rin. So, walang nakalagay na due date, no? Pero I think 7 days lang to. Ayan, 90 days daw, tas 9,992 yung marireceive ko na loan amount. So, update ko kayo guys kung anong nangyari. Pero, ngayon, update ko na kayo kasi rejected po ako. Rejected yung pag-loan ko dito, no? So, kung makikita mo nga dyan, no, rejected yung aking pag-apply dito ng loan application. So, ito yung mga loan application na medyo nakakainis. Kasi after mo mag-fill up, na akala mo talaga legit, na papautangin ka, na after mo sila i-install at i-download, tapos at the end, wala naman pala. Ito yung mga loan application na dapat nating iwasan. Kaya kung napapanood mo tong video na to at nakita mo tong si Maraith loan application sa screen ako, i-X mo na agad. Pero depende pa rin, no? Kasi kung sa akin, na-reject ako, yung sa may mga good standing dyan, good credit standing dyan, pwede kayong ma-approve dito. Kasi ako guys, is may bad credit history na ako before na hindi ako nagbayad ng 3 loan application, halos na late ako, yan, at hindi nakapagbayad. So siguro na ano na yun sa akin. Kaya nagkaroon ako ng bad credit history. Kaya yan, medyo nare-reject na ako sa mga na-applyan ko. And still, naipakita ko naman sa video na to kung paano yung proseso ng pag-loan dito. And kayo na lang talaga yung magdi-decide kung itatry nyo pa rin to si Maraith loan application. So, that's all for today. Sana nagkaroon kayo ng konting idea kahit wala tayong napala sa huli, no? Kahit tayo nagsayang lang ng oras sa pag-apply sa loan application na to. Anyway, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, ako pakiclick na po yung subscribe button at i-on nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga bagong naglalabasan na utangan ngayon and para updated na rin kayo sa ating pa-GCash giveaway. So, bye-bye na muna for now guys. See you on my next vlog.